Kamusta po kayo? Mabuti. Ayan. Magsisimula na po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay pumwesto na sa ating mga komportableng lugar kung saan tayo po ay malayang makikinig, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Welcome din nga po pala sa mga nakaantabay through online mula po sa Japan, Canada, Australia, Middle East, at sa iba't iba pa pong dako ng ating lugar kung saan sila po ay ating kapiling at kasama sa ating pananambahan sa araw na ito through online. Malayo man po pero malapit din. Gawa ng tayo. Sila po ay laging nakaantabay sa ating pong pananambahan sa pamamagitan po ng through online service. Ayan, welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, napakabilis po ng panahon. Tayo po ay nasa ikahuling bahagi ng Marso ng taong ito. Ito po ang last quarter of this year. No po? Papasok na po ang tag-araw kung saan napakainit po ng panahon at pabago-bago ang panahon ng ating nararanasan. Subalit ang katotohanan po, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. At ang init ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon ay laging nag-aalam. Amen po ba? Amen. Kung gaano kainit ng panahon, ganun din kainit ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung mapapansin niyo po, tag-init pero umulan, no po? Talaga pong pabago-bago yung sitwasyon, pabago-bago yung panahon. Pero ang katotohanan at realidad ay ang Panginoon ay hindi nagbabago kailanman. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay sama-samang tumayo, magbatian, at i-welcome po natin ang bawat isa. Sabi mo doon sa awitin po, siya po ay sapat na at higit pa. Sapat na po ba at higit pa ang ating Panginoon? Amen! Amen! Sige po, tayo po ay mananalangin na. Ayan, sabihin niyo po sa sarili niyo at sa katabi niyo, tayo ay mananalangin ha. Ayan. Atin pong samantalahin ang panandaliang katahimikan upang tayo po ay sama-samang dumulog at manalangin sa ating Panginoon. Diyos na banal, puspos ng kapangyarihan, pag-ibig, pagmamahal, aming Panginoon na walang kapalis, aming Panginoon na Diyos ng lahat, ang aming Panginoon na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa, ang aming Panginoon na siyang umaaliw sa tuwing kami ay
nakararamdam ng kalungkutan. Ang aming Diyos na nagbibigay ng himala sa tuwing kami, Panginoon, ay dumarating sa sitwasyon na alanganin. Ang aming Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ang aming Diyos na hindi nagbabago kahit kailan pa man. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, aming Panginoon. Kinikilala na kung wala ka sa aming mga buhay, ay wala nga po kami kayang gawin, O God. Kung hindi ka kikilos at mananahan sa aming mga presensya, Panginoon, kami, Panginoon, ay wala rin po kayang gawin, aming Ama. Kaya naman, O Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po, O God, ay nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi, Panginoon, ng paggabay, humihingi ng kapatawaran, aming Panginoon, sa nagawa naming pagkukulang at pagsansala sa iyo, aming Ama. Hindi man kami nagbigay ng kaluwalhatian at kaluburan sa iyo, aming Panginoon. Kami, O God, ay nagpapasiyasat. Kami, O Lord, ay nagpapalinis, aming Panginoon. Upang nang sa gayon ay patuloy naming maranasan, O Lord, ang iyong mayamang biyaya, ang iyong mayamang pagpapala sa aming Panginoon. Nawa aming Panginoon, ay marapati mo ang bawat isa sa aming Panginoon sa pagharap sa iyong presensya, sa pagharap sa iyong trono, aming Panginoon. Aming Panginoon, kami Panginoon, O God, ay higit pa sa isa, Panginoon, kung saan sinabi mo, O God, na kung kami, Panginoon, ay magtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay sumasa amin, O Lord. Ikaw ay sumasalit na, Panginoon, aming Ama. Kaya naman, O Lord, pakasamahan mo nga po kami, Panginoon, sa araw ng iyong pananampahan, Panginoon. Kung saan magpakahayag-hayag ka nga po, aming Ama. Magpakahayag-hayag ka nga po, aming Panginoon, at ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan ng iyong mga anak, O God. Salamat, O Lord, sa nakalipas na linggo, Panginoon, nakalipas na araw, kung saan, Panginoon, lagi po namin nararanasan ng iyong mga salita, ang iyong mga pagpapala sa aming mga buhay, aming Ama, ay patuloy mong ipinaparanas sa iyong mga anak, O God. Salamat, O Lord, sa araw na ito, Panginoon, umaasa kami, O God, na sasamahan mo kami, Panginoon. Pagtatagumpayin mo ang bawat isa, O God, at hayaan mo nga po, Panginoon, na padaluyin mo aming Panginoon ang iyong banal na Espiritu sa araw na ito, O God. Kung saan, Panginoon, ikaw at ikaw lamang, O God, ang kikilos, O Lord. Lalo't higit, Panginoon, sa magbabahagi at maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Pakasamahan mo nga po siya, O God. Nawa, Panginoon, ay ang iyong mga salita lamang, aming Ama, Panginoon, ang siyang patuloy na ma-absorb namin, Panginoon. Ang siyang patuloy na mahayag, O God, Panginoon. Ang siyang patuloy na magbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, O aming Panginoon, sa iyong mga anak na gagamitin mo, O God, ay puspusin mo nga po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang nang sa gayon, Panginoon, ay dumaloy, aming Panginoon, ang iyong kapangyarihan, O Lord, ang iyong kaluwalhatian, O God, ang iyong kadakilaan, aming Panginoon. Salamat, O Lord, nawa, Panginoon, ay patuloy naming lakaran ang iyong katuwiran, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ang kapahayagan, O God, ng iyong mga salita, ang siyang patuloy namin lagi, O God, na pangahawakan, O Lord. Alam namin, Panginoon, na hindi namin mapapantayan ang iyong kaisipan. Subalit, Panginoon, ikaw ay mabiyaya, aming Panginoon. Ang iyong mga salita lamang, O God, ang siyang patuloy namin pangahawakan, ang siyang patuloy namin magiging pundasyon, Panginoon, upang nang sa gayon kami ay laging magpatuloy sa paglilingkod nito, aming Ama. Salamat, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, nasama-sama po namin laging ibinabalik sa iyo, O Lord. At patuloy po namin inaangkin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Sama-sama po namin
itinataas, O God, ang iyong banal at dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyo po namin lagi, O God, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa Ama, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, kasama ang banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po muna ay makakaupo. Ayan, tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtetestimonya. Yan. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon ng mga nakaraang araw? Amen. Ayan. Sino po ang nais magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay sa mga nakaraang araw? Ayan. Tayo po ba ay pinagpala? Amen. Sige po. Sino pong nais mag-share? Sige po, ako na po yung una. Ayan. Ako po ay nais magpasalamat sa ating Panginoon nung mga nakaraang araw sa kabutihan at pagpapala niya sa buhay ko at sa buong family ko. Salamat sa provision na laging ipinaparanas ng Panginoon. Ayan. Salamat. Tunay nga na napakabuti niya. Sigit siya at sapat sa aking buhay. Tunay nga na ang Panginoon ay laging nagpapadama ng kanyang kabutihan, nagpaparanas ng kanyang kapangyarihan sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Ayan. Hindi man po tayo minsan kalugod-lugod sa kanya, pero ang Panginoon ay sobrang mapagpala, sobrang mapagmahal. At ang Panginoon ay sobrang nakaka-amaze ang kanyang mga kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan. So, nais kong ipagpasalamat sa Panginoon, yun nga, yung kabutihan ng Panginoon at provision niya sa araw-araw na kung saan ang Panginoon ay talagang lagi siyang na-enjoy sa sitwasyon na tayo ay kailangan natin siya. Hindi lang sa mga pagpapala, kundi sa mga pagsubok na kung saan tayo ay mas pinapatatag ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok na yon, yung mga challenges na yon, yung mga hardship na yon, sabi nga nung at ni Bishop Mel, yung nung last week na session niya, yung mga hardship natin, yung mga challenges na nararanasan natin, temporary lang po yun, no po. Meron pong mas nakahandang the best na pagpapala at future ang bawat isa na nagtatapat at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. So, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sino pa po ang nais magbahagi ng salita ng Panginoon bago po tayo dumako sa ating pong pag-aawitan? Meron pa po bang nais mag-share ng kabutihan na ginawa ng ating Panginoon? Hallelujah. Sige po, kung wala na po, ay tayo po ay para po may nataas po dun sa may kaliwa. Meron po ba? Napataas lang, okay po. Baka umunat lang po ng kamay. Ayan. Naghahanda po siya, nag-stretch. Ayan. Sige po, tayo po ay makibukas sa Isaiah 42. Sabi po sa Isaiah 42, verse 10 to 12. Ayan, sama-sama po tayo basa. Ano man pong saling lahi ang saling salita ng Biblia, saling lahi. Ang meron po kayo, tayo po ay sabay-sabay na basahin ang ating pong Biblia. Ayan. Makibukas po kayo sa Isaiah 42, verse 10 to 12. Ayan. Natagpuan na po ba? Isaiah 42, verse 10 to 12. Sabi po dito ay Isaiah 42, verse 10 to 12.
Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa. Kayong nagsibaba sa dagat at ang buong nariyan ang mga pulo at mga nananahan doon. Mga lakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon. Ang mga nayon na tinatahanan ng Sinar. Magsiawit ang mga nananahan sa Sela. Magsihiyaw mula sa mga taluktok ng mga bundok. Verse 12, last po. Mga bigay, luwalhati sila sa Panginoon at mga paghayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Isang pagpalang umaga po sa lahat. Handa na po ba ang lahat na magpuri at umawit sa ating Diyos? Mahina. Isa pa. Handa na po ba ang lahat na magpuri at umawit sa Diyos? Amen. Kaya po, sama-sama po tayo umawit at magpuri sa Panginoon. Ngayong umaga, samahan niyo kami umawit at sumayaw sa Panginoon. Dahil sila Jesus,
You
Purihin po ang Diyos at isang pinagpala at pinakamagandang umaga po sa bawat isa. Pagpakan po natin ang buhay ang rin ang pinakakasulat ng buhay ng Diyos. So, meron po akong nakikita ng bagong mukha sa amin. Pero palagay ko sa natin right, ay ito bagong mukha sila. Kaya, so mamaya po, i-recognize po natin po yung ating po mga bisita. Ano po? Purihin po ang Diyos. So, maganda pong tingnan kapag puno talaga yung upuan para bang, kumbaga sa barko ay pantay na pantay yung pagkakakarga, no? So, hindi kabilaan, ano? Pagkabilaan, kabila lang yung may laman, parang nakadilog, no? Pero salamat sa Lord, sa kabutihan ng Panginoon, patuloy tayong nagtitipon, nagsasama-sama sa isa pong layunin. Ang Diyos ko ay ating sambahin. Ang Diyos po ay ating papurihan, ang Diyos po ay ating pasalamatan sapagkat siya po ay dakila at mabuting Diyos mapakailanman. Tama po ba? Let's give the Lord the best clap offering of praise. Hallelujah! Patuloy po ang Diyos sa mga lingkod sa pinagpalang umaga muli. Ang pagbati po ng inyong lingkod sa bawat isa at maging sa mga nasa tahanan, mga naandun po, bakit nga ba ang tawag di iba yung dagat? Yung sa mga nasa ibang bansa. Siguro, maraming dagat talaga ang tinawid na para makapunta doon. So, that means malayo talaga yung lugar. Pero sabi nga ni Ate Len kanina, malayo may malapit din. Ano ba yung pinapaliwanag Ate Len, yung malayo ay malapit? Parang ganito lang siguro ang ibig niyang sabihin. So, talking about distance, ay talagang medyo malayo. No? Actually, ang Amerika, mga kapatid, sa mga hindi po nakakaalam, ang distance po niya sa Pilipinas is around 58,000 kilometers. So, to be exact, hindi ko po exact. But yun po yung estimate na 58,000 kilometers. Hindi mo layo nga, no? But spiritually speaking, magkakalapit po tayo. Amen po ba? Yan. Even the same Paul, binabanggit niya, pag wala ako dyan, nandyan din ako sa Spirito. Yan. Huwag niyo naman pong gagawin po sa pagsamba po yun. Pastor, di po muna ako dadalo ngayong araw, pero nandyan po yung aking Spirito. Ay, ingatan niyo mga kapatid yung bakanting upo at baka maupuan niyo ang Spirito ni kapatid. Ano po? So yan. So, nakakatawa yun. Meron mo ganun din, no? Out of town kami, Pastor, kaya wala kami ngayon. Pero yung Spirito namin nandyan. Maganda po siguro yung natatanong. Yung bang spirito mo nung pumunta din, dala ba yung tithes and offering? O pag minakita kang pera dun sa upuan, baka nga nandito, no? Ayan, di po, no? So, pinakamalaga po sa lahat ay yung presensya po ng bawat isa na talagang sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Napakasarap po bang sumamba ng magkakasama, di po ba? Naranasan niyo po bang mag-outing ng mag-isa? Anong pakiramdam nun? Kasi ang saya yung kasama mo no? Kasi makita mo pala mo ka, natatawa ka na no? Mahirap mo mag-outing mag-isa. Ano ba yun? Hindi ko ba yun yung iba, kakain lang. Saan pa nyo kumain pagka maraming kasama? Kaya po, usually, ginagawa natin yung fighting, ba? Bakit ba puro masasarap na bahagi yung ating naisip ng mga ito? Yan. Simply because ang maglingkod sa Panginoon ay talagang mabuti at dakilang bagay. Masayang buhay. Amen po ba? Amen. Merong awit po na narinig ko nung bata pa kami, ang buhay daw Kristiyano ay masayang tunay. Masaya na tunay pa. Pagka po siguro awit na sa Batangas, sabi nga masayang tunay pa, ay tunay pa. Ihuwa na ang kitay. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Inalangin po tayo sa ating po pagpatuloy yung mensahe ng Panginoon ngayong araw ito. Amin dakilang Diyos, kami po ay puspos ng kagalakan sa umagang ito dahil alam po namin mayroon kami isang napakalinaw at napakadakilang dahilan kung bakit kami nagtitipon-tipon. Mayroon kami isang Diyos na minsan po ay nagpakilala sa amin at patuloy na nagpapakilala hanggang ngayon. Isang Diyos na mabuti, isang Diyos na dakila, nagmahal sa amin ng lubusan, nagligtas ng aming mga kaluluwa, at patuloy kaming inaangkay sa buhay ng mga Diyos. At kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat.
At ngayong umaga, minsan po po, dalangin ko ay kayo ang patuloy na magpakahayag sa amin lahat. Patuloy kami na bigyan ng inspirasyon, karunungan, Panginoon, mula sa mga salita mo, na ito po, Panginoon, ay amin pong maiugnay, mailapat, malakaran po namin sa pang-araw-araw po namin buhay. Pagpalain niyo po kami lahat na uunawa, magbabasa, makaririnig na iyo po mga salita. Yamang Panginoon, sinabi po ng iyong salita, ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig at ito ay sa pakikinig mula sa salita ng Diyos. Kaya po sa aming pong pakikinig, sa aming pong pagbabasa, sa aming pong pag-unaway, patuloy ninyong ipakita at ipalinaw at patuloy na matutunan namin lahat ang mga salita mo. Pagpalain muli ang inyo pong hamak at abalingkod sa pagbabahagi ng iyong salita upang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na madala, may hatid sa inyo pong mga anak. Taglay ang makapangyarihan nitong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Muli ay sa iyo ang papuri, ang kalulwatian at karangalan magpakailanman. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat yung sabi namin. Amen. Isa pa pong malakas na palampak para sa Panginoon. May mangyari po na tayo po ay makibukas sa akarat po ng Titus, Tito. Ano po ba sa Tagalog yung Titus? Angkin? English pa na yun. Titus, Tito, aklat po ni Tito. Okay. So, sulat ni Pablo kay Titus, so kay Tito, chapter 1. Si Titus po ay isang Gentile. Si Titus po ay hindi po Hudyo. Okay, samantala si Pablo ay isang Hudyo. Bagaman siya po ay ginawa ng Diyos at tinawag bilang tagapangaral ng mabuting balita sa Gentile. At si Titus po ay tinuturing ni Pablo na tinatawag niyang anak sa pananampalataya. So, ibig sabihin, talagang napakalapit ng ugnayan ni St. Paul kay Titus. So, ito po, kinat po na sa aklat po ni Tito, chapter 1, verses 1 to 3. Maiksi lamang po yung ating passage ng umagang ito, mga kapatid. So, basahin ko po sa Tagalog na ganito po ang sinasabi. Titus, chapter 1, verses 1 to 3. At sabi po sa Tagalog, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng mga Diyos. Verse 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. Verse 3 ang huling talata, ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon at ako ang napagkatiwala ang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pulin po ang Diyos sa bahaging ito. Bigyan ko lamang po kayo ng napakaiksing background. Dito po ay makikita natin, si Titus po kasi ay isang manggagawa o isang lingkod ng Diyos, well trained by Apostle Paul, kung saan po siya po ay itinalaga po doon sa pulo ng Creta. Kung saan po ang kanya pong gagawin doon, siyempre ay pangungunahan yung church. Imamanage yung church. And then, titingnan po natin, mga kapatid, sa takbo po ng sulat po ng Apostol Pablo sa kanya pong kamanggagawa na si Timoteo, rather Titus, no? Kung titingnan po natin ay ipinapakita po, kasi siya i-assign bilang po tagapangasiwa ng church o ng iglesia, kung saan pwede nating sabihin siya na isang pastor ng church doon sa Creta. Ngayon, kung titingnan natin, ipinakita ni Apostol Pablo doon sa kanya pong binigay na instruction kay Titus, makita natin na yung kanyang instruction na binigay ay nakapattern kung ano si St. Paul. Siyempre, kung ako po ang mentor mo, sigurado na kung ano yung ako, yun yung bababa sa'yo. Kasi pag sinabing discipleship, yan po ay reproducing self. Kung halimbawa, dinidisciple kita, papakita ko sa iyo, ganito yung nagpapastor, ganito yung nag-ministeryo, ganito nag-i-interpret ng Bible, ganito, ang lahat ng ganito na dapat mong maging ganyan ka
Yan ang bagay na matututunan mo. Simply because, kumbaga, ikaw ay dinisipulo. At dahil doon sa si Titus po ay ilalagay bilang isang pastor doon sa lugar, makita natin kung paano niya papatakbuhin yung church. Ay ipinakita ni St. Paul kung ano siya. Ipinakita ni San Pablo kung ano ang dapat gawin ni Titus, na kung ano din po yung ginagawa at kung paano po yung pamamaraan ni San Pablo. Tingnan po natin yung verse 1, ang sabi doon, mula kay Pablo, kasi sulat ito ni Pablo kay Titus, sabi doon, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo. So, pinapakilala doon mga kapatid, na pinapakita dito yung mga gawain ng mga lingkod at apostol. Ano ho? At dito makita natin na si San Pablo ay ipinakilala niya yung kanyang sarili, na kung saan ito din po yung dapat maunawaan ni Tito. Sabi niya, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos. So mga kapatid, tandaan po natin, ang isang pagpapastor o isang paglilingkod, yan po ay divine calling ng Diyos. Hindi po yan tinulak, hindi inimpluwensyahan. Kaya po sa aking buhay, pagpapastor, hindi po ako kailanman mang-i-influensya na sasabihin kong, gusto mo ba magpastor? Magpastor ka na lang. Alam niyo kung bakit hindi ko gagawin? Baka hindi ka talaga tinawag at baka pagdating ng araw, at the end of the day, ibabalik mo sa akin, sisisihin mo ako, Pastor, bakit hindi ako nagtagumpay? Hindi ako naging masaya sa aking paglilingkod. Pero kung sasabihin mo sa akin na ako, Pastor, ay nakadarama para bang nangungusap sa akin ng Diyos na ako'y maglilingkod sa ganitong larangan. So, observe kita doon. And then, kung makita na ganun ka nga talaga, may tawag ka nga talaga, saka kita i-influensyahan, saka kita i-train. You know why? Kasi first and foremost, sa mga naglilingkod, una sa lahat ay may divine calling. May pagkatawag talaga. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kailan may hindi mo kayang takasan ang pagkatawag sa iyo. Kaya nga ang mga naglilingkod at patuloy na naglilingkod at yung mga una pang mga naglilingkod ng mga tao, kung saan ay walang calling, ay nagkaroon ng calling. Calling, tililing. Totoo yun. Kaya nga sabi namin, kung ikaw ay mag-a-attempt maglingkod as a pastor, pagkatapos wala kang divine call sa Diyos, may possibility mabuwang ka. Kasi po, ang paglilingkod po ay hindi po isang napakasimpleng bagay. Napakalaking pagkakaiba po sa mga sekular na trabaho. Kung ako po isang manager ng bangko at ikay pasaway, ang dali kong sabihin, umalis ka, anytime ang daming nakapila na aplikante. Pwede kitang palta ng 20 kasi mas mahusay sa iyo araw-araw. Pero hindi po ganyan ang klase po pagdating po sa paglilingkod po sa church. Can you imagine, unawain mo as a pastor kung ano ang kalalagayan ng lahat ng members ng ugali niyan ay kung 1,000 yan, mayroon kang 1,000 pakikibagayan magkakaibang personalities. Amen. Kadali kong sabihin, pasaway ka. Pero hindi ko basta dapat sabihin, bye, baka masaktan kay kapamilya kita sa Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, yun po ay mahalaga na iintindihan po natin mga kapatid, ano po, ng isang lingkod. Si Pablo, nagpakilala siya na siya po ay lingkod. No? Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos. Ano pang papakilala niya sa kanyang sarili? Siya ay apostol. Alam mo mga kapatid, alam niyo ba kung anong trabaho ng apostol? Ang trabaho po ng apostol ay ang magtatag ng mga iglesia, mga churches. Kaya ang trabaho po ng isang evangelist, alam niya ng apostol. Ang trabaho po ng pastor, alam niya ng apostol. Ang trabaho po ng teacher, yan po ay alam ng isang apostol. Ano ang sabi ni Pablo? Ginawa siyang apostol at guro saan? Sa mga hintil. At ito po ay lubos na nauunawaan ni Titus simply because si Titus mismo ay isa rin pong hintil. At dahil nga po, katulad ng aking sinabi kanina, na siya po, si Titus po ay magpapastor doon sa Creta, kung saan makikita natin, no, ay ipinakita, itinuro ni San Pablo kung ano ang gawain ng isang lingkod ng Diyos at apostol. Kasi ganun din po ang gagawin ni Timoteo. Katulad din ang ginawa ni
Pablo. Makikita po natin mga kapatid, no? Unahin po natin ang una po kasi tatlo lamang po yung mahalagang gawain po na ipinakita ni San Pablo dito kay Timoteo. Unahin na po natin yung verse 2a. No, ano ho ang gawain ng isang lingkod at apostol ng Panginoon? Verse 2a. Bigyan ng pag-asa ang mga tao sa buhay na walang hanggan. Ano ang pinapakita po rito? Ang isa pong lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos at apostol, ang una pong kailangan pong gawin yan sa mga tao ay ang ituro ang kaligtasan. Meron pa po ba kaya na mas lalalim pa o hihigit pa sa yung tao ay maligtas? Sinasabi ng maraming scholar na kung saan ako din po ay nag-a-agree lubos. Sabi doon, ang pinaka malalim na pangangailangan ng sangkatauhan ay ang pangangailangan ng kanyang kaluluwa. Ano po yun? Kaligtasan. Walang kwenta, wala pong sense, wala pong saysay ang ikaw ay mabuhay ng napakatagal sa mundong ito at mapasa iyo ang buong sanlibutan at pagkatapos ang iyong kaluluwa ay parurusahan lang sa impyerno after na ikaw ay mamatay. Kaya nga sabi, ang kaligtasan ng kaluluwa ang pinaka kailangan ng sangkatauhan. So mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos at apostol, na katulad ni Pablo, ang sinasabi niya kay Titus, ganito dapat. No? Sabi doon ay, ang isang lingkod at apostol ng Panginoon Jesucristo ay dapat magbigay ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong ginagawang paghayop. Natutuwa po ako kagabi sa aming pong pag-aaral, no? At nabanggit ko po kung ano po yung ginagawa natin ngayon. No? Na kung saan lahat po ay involved, dapat at ating sinisikap na gano'n. Mula sa bata, kabataan, matatanda, kalalakihan, kababaihan, ay ma-involve po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. So, anong ginagawa po natin? Yung ating tinatawag na pray, care, and share. Sabi po nung isang classmate namin, ay pag daw nalagyan ng OIPCSO, sabi ko, taba ng utak mo talaga kuya. Pero kung lalagyan ng O, PCS lang. Pray, care, and share. Papanalangin mo, siyempre, yun ang first level. Papanalangin mo kung sino yung tao na gusto mo na maligtas. And then, step number 2, anong gagawin? Gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng ugnayan sa Kanya. Paramdaman yung iyong concern, pray mo siya. Kung kailangan pong abutan minsan ng iyong isang mangkok na gulay, gawin mo yan para lamang mo mabuild yung inyong ugnayan. Parang ganito kung ako'y nakasalubong mo sa daan at pagkatapos ay sasabihin mo sa akin, sisyaran kita ng Ebanghelyo, teka, kikilalanin mo na kita. Dito lang. Simple as that. Pero kung nasabi mo, ako'y dyan lamang sa likod ng bahay ninyo, ako'y bagong lipat, ako'y ganito, ako'y ganyan. Okay. Katapos, pwede bang makakwentuhan kita, Brad, o ganyan-ganyan? Okay? Pag nagkaroon na ng palitan ng kwentuhan o ganyan-ganyan, nakilalahay mo. At pagdating ng araw, pwede po ba makapasyal sa bahay ninyo? Meron ako ibabahagi. O, ready na po. Ang okay? So, ganun. And then, nakakatuwa naman po. Nag-uumpisa pa lamang po tayo, ay iminumungkahin na po ni Bishop na makipag-ugnayan po sa atin at ituro sa kanila kung paano gagawin to. Simple lang naman yung atin. Nag-umpisa tayo ng simple, tuturo natin sa kanila ng simple. Kung mapabongga nila, the better. Di po ba? Very good. Hindi tayo maraming pag-atin sa ganyan bagay. So yun po yung mahalagang bagay na makikita natin no verse 2 kung saan po yung pagbibigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Evangelistic po ito. Ang focus po nito ay salvation. Ang focus po nito ay pagbabahagi. Ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Paano siya nagbayad sala? Paano niya binayaran ng sangkatauhan, kasalanan ng sangkatauhan? At paano ang paraan para mapapasayo ang buhay na walang hanggan? Kaya ganyan, no? Parang palatayan mo. Na talaga yung ginawa ni Kristo sa krus ay sapat
At ang patunay siya nga, hindi lamang siya nanatili nakasabit sa krus, siya din ay inilibing at pagkatapos siya bumangon at nabuhay pagkatapos ng 3 araw, proven kung saan ang kasalanan ng sangkatauhan ay talagang binayaran. Amen? Meron po tayong systematic na pag-aaral patungkol dyan. Hindi po kami super galing dyan, pero super lalim po ng interest namin patungkol dyan. At yan po yung ginagawa nating move ng buong church ngayon. Maganda po ba? Wala nang nag-a-agree, hindi pa ba natin? Ayaw nyo na yan, ay. Amen. Wala na po ako. Hindi pa. Mahalaga yun. Tanda natin, lahat ng mensahe mula sa Bible ay mahalaga. Pero po, una sa lahat, ang pinakamahalaga mong unang makuha, makilala mong Panginoong Jesucristo at maligtas ka. Amen po ba? Kasi po, ang sabi ni San Pablo, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan sa parang espiritual. At para maunawaan ang bahaging espiritual, kailangan magtaglay ka ng Espiritu ng Diyos. So mag-uumpisa ka doon sa tinatawag na born again experience. Kapag po nakakilala ka sa Panginoon, magkakaroon po ng malinaw na contact ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kasi mahirap intindihin talaga ang Biblia kapag hindi ka guided ng banal na Espiritu. Simply because ang author ng Biblia ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? So, na sa lahat, magkaroon ng tinatawag na born again experience. Ano po yung born again experience? Isa na naman bagong reliyon? No. Kahit kailan, never na yan po magiging reliyon. Yan po ay ugnayan. Yan po ay personal experience na ano? Na noong makita mo ang ginawa ni Jesucristo, na unawakan mo si Jesucristo at kanyang kamanghamang gawa ng pagtubos sa sangkatauhan at pagliligtas ng mga kaluluwa, paano gagawin? Sampalatayanan mo. Amen po ba? Simpleng gano'n. Pero hindi po basta yun, kahit simpleng gano'n. Hindi tayo kinukomplikado ng Diyos, pinapaunawa sa atin. Pero napakahalaga talaga. Ipahayag, kung saan magbigay daw ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. And I hope yun po sana ang maging puso ng bawat isa. Lalong-lalo na nga po kung alam mo sa sarili mo ikaw ay isa ng ligtas. Amen po ba? Amen. Lagi mong sinasabi, bilang mga lingkod ng Diyos, huwag nating ubusin ang ating buong panahon sa mga ligtas. Sa mga ligtas na. Kundi doon sa kailangan pampaligtas. Amen po ba? So magbibigay din naman tayo ng panahon sa mga ligtas. Siyempre, yung nurturing, yung paglagong spiritual, however, hindi naman po talagang sa lahat ng panahon, doon na lamang po iikot tayo sa mga naligtas na. Mas mahalaga po maabot po natin yung iba, dapat pa rin naman po ay maligtas. Tama po ba? Yun po yung unang pinakita po naghawain ng isang lingkod ng Diyos at Apostol ng Panginoon sa Kristo, katulad ni Pablo, hindi po ang gagawin ni Titus. Amen po ba? Pangalawa po, nagawain po ng tinawag ng Diyos sa lingkod ng Diyos at Apostol. Yan. Verse 1a. Makikita po natin dito kung saan po ay malinaw, sabi roon, patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. So, papatibayin yung pananampalataya. So, saan na nina-address? Sa mga saved na. Sa mga ligtas na po. So, kailangan po masave po muna yung mga tao, no? Kailan po yung arrangement po ng talata ay baliktad, aayos ko po kasi pakailanero po ako eh. Yan po, yun. So, sinugo ako, sabi ni St. Paul, upang patibayin sa pananampalataya ang mga hinirang ng Diyos. So, yung mga saved, no? Patitibayin sila. Paano po patitibayin sila? Mga kapatid, ang bawat grupo po ng pananampalataya, no? Yan po ay may tinatawag na statement of faith. Katulad po ng Muslim, katulad po ng Buddhist, katulad po ng iba-iba pang mga grupo po ng pananampalataya, mayroon po yang tinatawag na statement of faith. O yung ating kapahayagan ng ating pong kung ano ang ating doktrina, kung ano ang ating pong pananampalataya. Like for example, ano ang statement of faith ng Blessed Sanctuary as Evangelical Christian patungkol sa Bible? Ano ang Bible? O we believe na ang Bible ay purong salita ng Diyos. 100% free from error.
composed of or consists of 66 books. Both the Old Testament and New Testament. Ano po? 27 yung New Testament habang 36. Tama? Habang 36 po yung Old Testament. Naniniwala po tayo ng Biblia sa salita ng Diyos. Yan po yung statement of faith ng mga evangelical Christian. O naniniwala tayo na tayo ay may nag-iisang Diyos, na kung saan yung nag-iisang Diyos ay may tatlong persona. Ang tawag po niyan ay anong tawag sa ating pag naniniwala tayo doon? Trinitarian. Yan po yung tinatawag ng mga statement of faith. At kailangan po tayong tumibay dyan. O naniniwala tayo sa Jesucristo ay hindi tao, at naniniwala tayo na si Jesucristo ay hindi Diyos, kasi siya ay Diyos tao. And that is evangelical statement of faith sa patungkol kay Jesus Christ. We believe the divinity of the Lord Jesus Christ, also His humanity. Kaya nga sa Biblia, pinakita, dito doon si Jesucristo ay tagapagligtas, si Jesucristo ay anak ng Diyos, o pinapakita yung kanyang pagiging Diyos, divinity. Pagkatapos sabi siya ay anak ng tao, pinakita yung kanyang humanity. Na bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpantay ng katulad ng Diyos, hindi nagpantay ng Diyos, hindi lubad ang kanyang pagka-Diyos. O, nung siya ipako sa krus, ang ipinako doon ay yung humanity. Kasi kung yung kanyang divinity, hindi mo kayang mapakuan. Why? Ano ang description po ba ng Diyos? Ano ba ang Diyos? God is Spirit. Ang sabi ni St. John, and his worshipper must worship Him in the Spirit and truth. Amen? Sample pa lamang po yan ng statement of faith. Dapat maintindihan natin ang statement of faith natin. Meron po tayo ng kumpleto. Na? Malinaw po yan. So sabi doon ay patibayin daw sa pananampalataya. So ano po yung pananampalataya ko sa katitibay? Pananampalataya saan? Kaya dapat po tayo maingat. Imagine si Jesus Christ ay sinilang sa laman sa lahi ng mga Hudyo sa bansang Israel. Pero hindi siya kinilala doon. Nangaral ang mga Pariseo ng Word of God. Samantalang nangaral din si Jesucristo ng Word of God din. Pero bakit siya pinapatay sa krus? Ibig sabihin malinaw. At kaya siya pinapatay sa krus, ang issue ay doon sa kanyang turo. Eh kung yun ay magkatulad ng itinuturo ng mga Hudyo at itinuturo ni Kristo, bakit siya ipapapatay sa krus? Ibig sabihin, may malaking pagkakaiba. Ano ang turo ng mga Hudyo? Law. Anong turo ni Jesus? Gospel. Mabuting balita. O ano yung mabuting balita again? Patungkol kay Kristo at sa kanyang mga ginawa. Ito yung gospel. At dyan po tayo dapat lalagay. So dapat ito patibayin. Yun po ang trabaho ng isang lingkod at apostol. Kailan po ba? Kaya po ako ay nalulungkot. Merong mga tao na papasalang po sa paglilingkod. Purihin naman ang Panginoon kasi nandun doon malaking desire. However, Panginoon, nakakalungkot po, Panginoon. Minsan ganito ang nangyayari. Ano po? Kung tatanungin mo, kapatid, pag saan ka ganun? Saan yung church nyo? Ganyan. Ano yung ministry involvement mo? Eh ako, pastor, isang Bible study leader lang. Wow! Lang! Ang trabaho daw niya ay mag-Bible study. Okay, balik rin natin. Bible study. Studying the Bible. At paano naiintindihan pag-study ng Bible? Kailangan doktrinal. Diba? Matindi, taso ng isang tagapag-aral. Tagapang-aral. Hindi ho maliit na bagay yan. Kaya huwag hong mag-attempt na maging manggagawa na tagapagsalita yung marami. Kung wala kang hilig mag-aral ng doktrina. Kasi yung tinatawag na Bible study leader, doktrina na agad yun.
dami pong salita ng salita, hindi naintindihan ng kanila pinagsasalita. Huwag daw ituturo ang doktrina at magugulo daw at nagkakaaway-away daw. Diba? Yung sabihin ikaw ay isang evangelical Christian, yun po'y doktrina. Yung salitang pastor, yun po'y doktrina. Diba? Yung salitang sin, yun po'y doktrina. So, kailangan daw ay maging matibay, patibayin. O, tingnan niyo po ang effect. Malungkot. Maraming churches ngayon nagpupuntahan sa iba-ibang mga churches. Bakit? Sira ang doktrina niya. Ako po ay makikipag-usap sa pinakamatatalino mga magsasabi na hindi doktrina ang usapan dyan. Kasi doon sa church namin parang ako na lang lagi nakikita. O bakit? Alam niyo po, doktrina agad ang bubusisiin ko doon pag ano. Ano ang nakita mong hindi katanggap-tanggap doon? Ay yung mukha ni Pastor, nasisira ang araw pag nakita ko siya. Anong tawag doon? Ako'y aalis. Hindi ko gusto yung kanyang pamamalakad. Sikapin mo, mas magaling yung pamamalakad mo pag sinabi mo sa akin yan. At magkonsulta ka sa magagaling na mga pastor, tanong mo kung tama nga yun. Yung gagawin mo at yung ginagawa mo sa'yo. Ganun lang yun. Hindi po ako pwede maging marunong pa kaysa sa Diyos. Ako'y nagpapin ko. Diba? Napagsabihan ka ni Pastor, lilipat ka doon sa malaking church kasi mas malamig. Paano kung makasagap ka ron ng doktrinang nawawala ang kaligtasan, ganyan. I-maintain mo. Sige, maintain mo. Yan malalaking issue mga kapatid. Simple pero pinalaki, pinalawak at pinakomplikado. Nagpagulo ng utak ng mga tao. O doon sa aming church natin na hindi nawawala ang kaligtasan ng doktrina doon. O di yan, nawawala. O ganyan, nasa ka pa. Paano iintindihin na nawawala at hindi nawawala? Diba? Kaya ang sabi ni Pablo, patibayin talaga. Alin? Yung faith, ano yon? Doktrina. Otherwise, mas madidiscourage ka talaga. Alam mo po mga kapatid, ito yung aking personal discipline po pagdating sa doktrina. Hindi ko po sinabi, bakit ang pumunta ka sa malalaking simbahan o maliliit na simbahan? Basta po ito ang pinakamagandang puntahan mo. Siguraduhin mo na yung iyong mapupuntahan ay nagtuturo ng maayos at tamang doktrina. Doon ka. Pero pag ang issue, ang isang church o isang pastor ay hindi na nagtuturo ng major doctrine, delikadong-delikado po yan. Pero bago ka gumawa ng hakbang, magkonsulta ka muna. Diba? O si pastor, nagtuturo daw ng maling doktrina. Yun ang issue, halimbawa. Kailangan po yan po ay masusing pag-aaralan. Kung hindi nyo po kaya sa inyong personal na pamamaraan, magkonsulta ka doon sa mas matalino ka pa kaysa sa pastor nyo. Para masala at masabi sa inyo kung totoo bang maling doktrina yon o tamang doktrina. Kasi kung tama ang doktrina at umalis ka, ikaw ang may problema. Umalis ka pero yung pastor ay mali ang doktrina, mali si pastor at mananagot si pastor sa Diyos. Malinaw ba yun? Pati. Ang marami po, hindi naiintindihan yung ayos na doktrina, lahat ng mga experience na personal, to the point na pepersonalin si kapatid, pepersonalin si pastor, lalaya sa church. Ang tawag po doon ay immaturity, spiritual immaturity. Kaya si Pablo, ang kanya sinasabi kay Timoteo, patitibayin mo sila dyan. Mag-ingat po kayo sa mga churches na puro po pagpapala ang ipiprin sa pulpito. Hindi po ako against doon sa tinatawag na prosperity. At yan po talagang tinuturo ng Biblia. Pero pag ang church po ay puro prosperity, puro magagandang bagay ituturo nyo sa iyo, ipapampered ka,
Bibigyan ka lagi ng inspirasyon, hindi na ituturo ang kasalanan ay ganito, ang pananagot ay ganito. Ang Diyos ay talagang Diyos na banal at galit sa kasalanan at makataruhang Diyos. Pag hindi ganyan po ang mga pastor na mahagip ninyo, ingatan nyo ho. Delikado ang kaluluwa niyo dyan. Hindi kailangan makita mo lang yung magaganda pabor sa'yo. Kasi po may warning si Pablo dyan kung bakit yung simple yung sasabihan. Kaya sabi, bandang araw, darating ang panahon, mababatbat ng problema ang daigdig po. Mayroong mga tao na tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ano yung sabihin pagtatalikod sa pananampalataya? Marahil nung una tama ang pananampalataya, sasablay. Why? Papasukin ng iba-ibang mga turo, ganito, ganyan, ganyan. Mag-ingat po tayo sa mga napapakinggan natin. Huwag po natin agad sabihin, mali yun. Konsultahin po muna natin, kung hindi natin naiintindihan, konsultahin muna natin yung mas nakakaintindi sa doktrinang ganyan. Para po makaiwas po tayo lahat. O ako bilang pastor, hindi ko sinasabi sa inyo, alam po lahat. Meron din po akong mga kinikilalang mga superior ko sa paglilingkod. That every time na parang meron akong confusion, meron akong hindi ganun kalinaw sa akin, nagkukonsulta rin po ako sa kanila at hindi po sila iilan. Kasi po, kung ako pa yung magdidesisyon, base lamang po sa aking pagkaunawa, ay baka sumablay ako, delikado po yun. Nagkukonsulta rin po ako sa iba pa. Pag mong isipin na minamanpower ko kayo parang yung authority ko yung masyado mo. Na parang tipong hindi nagkakamay, ganun tama. Di ba ba? Si Pablo nga nagsabi, ano sabi niya sa kanyang makamanggagawa? Ako man, anghel man sa langit ang bumaba at magturo ng ibang turo, sumpain niyo. Bakit sinama yung kanyang sarili? Samantarang napakatalino at napakagaling na apostol. Tatanda din yun. Magiging ulyanin din siya. Makakalimot din siya. Kaya mga kapatid, pag meron dito na train na mga manggagawang kasunod ko, pag nahalata ninyo ako'y nag-uulyanin na, pakitigilin nyo na ako sa pag-preach. Ha? Malinaw po tayo! Kasi pag nakakain ang member ng maling turo dahil sumasablay ng pastor at hindi na-aware ng pastor at walang nagpaalaala, kasalanan niyo. Malinaw tayo dyan. Kasi bakit ang tao po tumatanda? Nakakalimutin din. Amen. Kaya nandito po sa church natin, hindi po ang maigiin ko. Meron din po nagkumpul. Pastor, parang iba yung nabanggit mo. Sige, tingnan natin ulit. Tingnan natin yung online natin. Reviewin sa ang bahagi. Oo nga, no? Salamat. Lalo-lalo na kung napakahalagang katotohanan. Dapat po talaga ayun sa may. Malinaw na po ba tayo doon mga kapatid? So patitibayin po sa doktrina. Kanina igagay daw yung tao sa kaligtasan. Mas mainam naman ko na po yun. Pagkatapos papatibayin. Sabi ni Pedro ganito as a newborn babe, pagkatapos ni siya ipaligtas, bago pa namin yan, tapos sa pamunong decide the sincere meaning of the Word of God. Sabi na ano daw? That you may grow thereby. Parang marunga. Ang bata, hindi isinila ngayon, papakainin mo bukas ang bulalo sa Tagaytay. Hindi ka mo gagatasin. Anong gusto mo, bona? Anong gusto mo yung pinakamahal na gatas? O yung hindi tinitimpla o breastfeeding? The best for baby, ano? Breastfeeding. Nung nanganganak pa ako, biglang kumambyan. Ayun. Ganun din po sa spiritual na bahagi. Kaya po pagka po bata pa ng palataya pa, makikita niyo po yung aking hinahon. Mga kapatid, gano'n. Pero after 10 years, kapatid, kung ikaw at siya, kilala ko ng iba rito. Pag nandun na tayo sa ganong level mga kapatid, matuwa ka. Bye. Hindi ka na baby Christian, bilahin na kita ng ganyan. Di po ba? Ayun mo nakakakita po ako ng ako, galing, mga bata na what? Tinitrain sa boxing, ang gagaling, parang player rin talaga agad,
Ang liliit pa. Tanong, susuktukin ba yun ng trailer na malaki? Hindi. Pero pag yun ay lumalaban na, sa ibang mga bansa, ano kung bakit ang pinapalo sa mga ganyan. Yan ang sinasabing St. Paul, patibayin. Di ko ba? Nasa ilan na tayo? Pang 14 na. Pang 14 years. Pwede na ho ba tayo mag-review ka na mabigat-bigat? Sabi nung iba, amen! Sabi nung iba, huwag mong gagawin ng pastor, aalis ako sa church. Eh, dun sa mga aalis pa rin, eh, ginaunawa ko kayo. Marupot man, eh, di, puputulin na natin ating pinagsamahan. Hindi mo na ako mamimiss. Hindi na rin kita mamimiss. Hindi, mag-serve kita, kahit mo mamimiss. Kasi kahit kailan ng pastor, hindi po pwedeng hindi magmahal yan. Maintindihan ko yan pag namiss muli ako. Namiss para ako ni pastor. Kahit ayaw kitang mahalin, kailangan kitang mahalin. Kasi ang utos ng Panginoon sa akin, mahalin kita. At hindi ako pwede magreklamo sa Panginoon. Hindi ko ba? Kaya lang, in return, ganito ko kaya ang in return. At ako mga pagalitan ng pastor, kailangan tanggapin ko siya yung pastor na binigay sa akin ng Diyos. Otherwise, pag nakita ko yung pagmumukha niya sa linggo, pagpapag na ako. Alam mo ba? Patibayin. Ito mo natin. Pag matibay ka sa pananampalataya mo, hindi ka basta susuko sa anumang problema ma-encounter mo sa loob at labas ng church, even sa personal mong buhay. Amen po ba? Si bakit? Sabi ni Jesus, look unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Pag malago ka, every time na may problema ka, ang tingin mo lagi ay doon sa perfectong Diyos. Ang tingin mo lagi kay Jesus, the author and perfecter of your faith. Kay Jesus na ehemplo, pinaka the best example of humility, ministry, yung karakter, the best si Jesus. Minsan sasablay si pastor, kaya nga hindi look unto your pastor, hindi ganun ang sinabi. Your mentor and your teacher, no. Look unto Jesus. And hermano pastor, parehas biyaya ang kailangan niya. Parehas guidance ang Diyos ang kailangan niya. Parehas ang sasaktan niya. Member man o pastor. Ang importante, member man o pastor, malago tayo sa pananampalataya. Amen mo ba? Nang sa ganon, ma-encounter mo ng problema, pagkatapos ng sandaling lungkot, ang sunod ay masaya na. Amen mo ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Titibay lahat tayo sa pananampalataya. Amen! Okay. Last. Ano po ba? Ang sabi ay, verse 1b. Palawakin ang kaalaman sa katotohanan. Ano ang sabi? Palawakin. Verse 1b. Palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa muling, tungkol sa pamumuhay na maka-Diyos. Ayan po. Tingnan po natin kung paano po ang pagkakasabi po sa King James Version 1. God said, acknowledge the truth. Ayon! And the acknowledging of the truth which is after godliness. And what is the truth? Sa Bible, makikita yung salitang Word of God. Makikita niyo po yung truth. May mga ganyan. Kaya nga sabi ko, pinangangarap ng mga Hudyo, law, Word of God pa rin yun. Pero si Jesus, ang pinapangarap niya ay truth. Ano yung truth? Ebanghelyo na naman. Lagi natin tatandaan yung mga patay. Naligtas, patitibayin sa doktrina. Ano ngayon ang nakapaloob sa doktrina? Ang doktrina ng Ebanghelyo. Kasi maraming klaseng doktrina.
Ang Christian doctrine is gospel doctrine. Saan? Lagi ka nakapokus kay Yeso Cristo at sa kanyang mga gawa. Pag hindi ka nakapokus doon, maliligaw ang iyong pananampalataya. Kaya itong tatlong bahagi itong mga kapatid ay napakalaga. Ito ay very foundational. Hindi siya basic, ha? Foundational po yan. Diyan nakaangkla po yan. Dapat safe, dapat matibay sa pananampalataya, dapat alam ang Ebanghelyo. Again, maraming mga tao hindi alam ang Ebanghelyo. Kung ang isang pastor ay hindi alam ang Ebanghelyo, paano ko mag-expect na ang member alam ang Ebanghelyo? Di ba? Mga kapatid, ganito po. Hindi lahat po ay kayang ituro ng araw ng linggo. Minsan pinagwawalang bahala po nila yung mga ginagawa ng alangang araw. Katulad po ng Monday. Tuturo po ako ng Monday. Ilan po sila? 5 yata 6. Sila na pang 6 na dapat lumago at tumibay. Dapat tayong lahat. Maglaan po tayo ng tayo mga kapatid. Gusto natin lumago. Gusto natin talagang tumibay sa pananampalataya. Na andun po sa sistematikong pag-aaral na andun tayo lalapunin tayo. Lalalim. Hindi po dito talaga maituturo lahat. Lalo kung linggo. Why? Walang question and answer pag linggo. Pero pagdating po ng Lunes, Huwebes, yan. Sa aming mga session na tanong, halos wala nang discussion nangyayari. Tanungan na lang. At from that tanungan, brainstorming, blah, 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 doon lalo mas natututo kaming lahat. Akala niyo, nagtuturo ako dahil alam kong lahat. Nagtuturo ako para natuto rin po ako habang ako nagtuturo. At nag-aaral po ako habang ako pinagtuturo din. Kasi po ako hindi mag-aaral, wala akong ituturo. Yun po ba, ay kailan pastor titigil ang pag-aaral? Hindi na. Kasi ang paglago po ay progressive po yan. At kailan mo malalaman na tapos ka ng mag-aral? Pag kinuha ka na ni Lord. O pag bumalik na si Lord at the middle ng pag-aaral mo o saan ka man nahulan ni Lord. Pag dumating na si Lord tapos na ang pag-aaral dito, ang kasunod niya na ay mga pagsambang walang hanggan sa langit. Tapos na ang theology nila. Pero habang tayo naririto, kung gusto natin lumago, kailangan itong tatlong bagay na ito ang unawaan. Kung hanggang ngayon hindi mo pa assure kung ikaw iligtas o hindi, malaki na kayo pagpukutin sa buhay ng paglalong buhay. Doon dapat matuto sa iyo. Pero ba talaga kanino sa iyo na ikaw iligtas? So, kailangan po mga kapatid na sasagot natin yan apologetically. Ay, hindi ko sabihin, nai-depensa mo talaga, natatayo mo talaga, ako'y safe kasi ganito. O, di ba? Yan ang tinatawag natin doctrinal stand. Hindi yung pag natanong ka doon sa labas, o bakit may anak ang Diyos kung siya ay Diyos? Diyos di ba yung kanyang anak, ay iiyak ka na lang, pasensya na po, hindi ko pa po alam eh. Hindi ganon. Mas maganda sagot doon, okay po, ang ganda ng sinabi nyo. Pero po, ganito po yan, ano? Yan pong tanong ninyo ay hindi ko po sasagutin ngayon. Pero sa isang linggo po atin po yung pag-aralan. Hayaan niyo po, dyan po yung discuss natin. O, pagkagaling doon, naging mag-umpisa ka na. Diba? Ako po hindi ako natanggi sa tanungan. Pero hindi po ako nahihiyang aminin, hindi ko po alam ngayon yan. Pero kung may time kayo next day, discussin natin. Diba? Ano lang? Ito yung sasabihin ko po sa inyo. Kapag kakilala ko po sa aking sarili. Hindi po ako napakatindi ng pastor. Pero po nung ako'y nag-aaral po, ang napatunayan niya po, ako po'y napakatsaga. Grabe, wala ako ni typewriter, wala ako ni computer, handwritten po lahat yan. Nag-aaral po ako 5 years. Kung hindi po ako matyaga, gusto ko.
Malalim po ang interes sa mga ko. Kahit hindi ako kagalingan. Ganun po ako. Slow learner po ako. Kaya lagi ako naiiwan eh. Nung nag-aaral ako sa Bible School, limat pa. Math 1, 2, 3 pa rin. In English, 1, 2, 3 pa rin. May math o finance, may ganyan, may algebra pa rin. Sa atin, si Papa, may ganun pa. Kaya ka lang marunong siya. Hindi ko pwede hindi papasok, hindi ako papasa. Kaya dala ko 37.5 units. Huwag naman, hirap. Pero nakita ko po siya. Kahit na ho talaga tumutulo ng luhog ay nako. Tiyaga pa rin. Mas marami sa inyo, mas matatalino kayo sa akin. Hindi tayo mag-aaral. Lalabo tayo dyan. Bakit ay kalsyeluwa. Join sa ating pag-aaral. Gusto mo talaga lumago. Kasi pag lumalago ka na, mga kapatid, hindi ka mananatiling wala nang gagawin. Para naman magamit ka ng Diyos. Ngayon mga kapatid. Sobrang daming tao kayo na alam na matutuhanan kung konti kami mga manggagawa. Hindi puro si pastor ang tuturo. Hindi puro si pastor ang mahayog. Bagaman si pastor ay gustong lagi kasama sa ayo. Pero kung ang focus ko na lamang po ay magturo, kayo. Turo na yan. May problema sa church eh. Minsan hinahanapan mo na kayo ng pastor. Sino po ba nanganganak? Di ba tupa? Pero sometimes ang gusto mong anak ay pastor. Trabaho ni pastor yan. Sino mag-share? Napipilitan talaga mga anak ng pastor. Ano ang anak tupa? Hindi pastor. Paano ako punta na doon? True. Lahat yan nasa sa truth. Amen. So yun po yung pinapakita. At yun ang gagawin ni Titus. So ngayon, kung kayo manggagawa ng PSI, yan yan. Para si Pablo, luto sa inyo si Timoteo, ganito ang gagawin mo kasi ganito tawag. Ganito dapat. So bakit? Narito ka ngayon sa ilalim ng aking pangangasiwa. Kung ano yung aking ginagawa, yan din yan. Susundan niyo yan. At kung hindi ko nagawa, dahil mas slow learner ako sa inyo, magpasan niyo. Ay, dito ba? Hindi ako magkakaroon ng napakaliit na selos dahil mas mahusay ka sa akin. Magpupuri ako sa Diyos. Panginoon salamat sa buhay ng isang kapatid. Amin sa iyo. Ito ba? Purihin po, Panginoon. So ito po mga kapatid, yun po ang malinaw na ipinapakita. Tatlong malilinaw at napakahalaga po gawain ng isang lingkod ng Diyos at apostol. Ang magbigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, ang pagpatibay ng pananampalataya ng mga mananampalataya o mga anak ng Diyos, yung doktrina na tinatawag natin, palawakin ang kaalaman sa katotohanan. Lumalim tayo dapat sa pagkaintindi sa kung ano ang tinatawag na Ebanghelyo. Again, hindi naman lahat yan may tuturo dito. Doon natin pag-aralan mabuti sa Bible study. Naroon ang malalim ng pag-aaral na yan. So sa ganon, ang church ay may hahanda, lalago ang magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Hindi katulad ng mga sinasabi sa Bible na pag nakarinig na magturo, matadivert na rin yung atensyon, masisira na masisiskarin na yung kanyang pananampalataya. Hindi ganon dapat. Malinaw ang Bible, kung ano yung gagawin, at pag ating nasunod dyan, mangyayari kung ano ang nais ng Diyos talaga sa ating buhay. Ngayon po, malinaw. Sa Diyos po ang papuri, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.